Sa murang edad, ay nakagawian na nito ang araw-araw na pagsisibak ng kahoy pagkagising sa umaga. Nasa tabi ng apoy ang tatlo pa nitong nakababatang kapatid upang magpainit dahil sa matinding lamig sa lugar. Walang sapin sa paa ang mga ito kung kaya't mas nararamdaman nila ang lamig. Ang mga nakatatandang kapatid nila Jubel ay bihira lamang nilang makasama sapagkat tumutuloy ang mga ito sa bahay ng kanilang lola na halos 3 kilometro din ang layo mula sa kabayanan. Bago pa tuluyang sumikat ang araw, ay nagsimula ng maghanda ang magkakapatid sa pagpasok sa eskwelahan. Sa pag-alis nila sa bahay na ito, ay siya namang pagharap nila sa hindi birong pagbaba sa bundok, upang tunguhin naman ang itinuturing nilang ikalawang tahanan. Si Noynoy, ang ika-4 sa magkakapatid, na siyang may bitbit ng baong ito na siyang magsisilbing pantawid gutom ng 3 sa pananghalian. Halos takbuhin ng mga ito ang putikan at mabatong daan, makaabot lamang sa paaralan. Sa murang pangangatawan ay halos nagsisilbing pangkaraniwang krus na lamang na pasan-pasan nila sa araw-araw ang pagbaba sa bundok. Sa bahay na ito ng kanilang lola, sila naguhugas ng putikang paa. Dito nila pansamantalang inaalis ang putik na nagsisilbing paalala ng mahabang lakaran. Dito rin nila kinukuha ang mga gamit nila sa paaralan, na siyang itinuturing nilang kalasag sa hirap ng buhay. Hindi man sabihin ay masasalamin sa mga bag ng mga ito kung gaano na nila katagal ginagamit at pagtsatsagaan pa rin gamitin ang mga ito sa darating pang panahon. Hindi iniinda ng mga ito ang pagod at layo ng lakaran. Walang anumang bakas ng pagkatakot sa kung ano ang mga nagbabadyang panganib na maaaring sumalubong sa kanila sa daan. Ang bawat yapak at tagaktak ng pawis ay nagsisilbing bakas ng sakripisyong ginagawa nila upang makapasok sa paaralan. Habang nilalakbay ng magkakapatid ang daan pababa ng bundok, ay abala naman ang kanilang ina sa pag-aayos ng mga gulay na ilalako nito sa kabayanan. Kapag may mga gastos sa school, Ay, ayan. Tipid. tipid. Okay naman po yung mga nakakaya pa lang po. Nakakain mo araw-araw. Paano po hindi po kayo gano'y hirapan pag wala rito ang mapababa? Hindi naman pag-akyat, ayan mahirap kasi paahon na. Maglalakad din ito ng mahigit sa 2 oras upang makababa sa kabayanan. At kung minsan, sa pagbabalik nito, ay hindi sigurado kung may maiuuwi na pantawid gutom mula sa paglalako. Pikit mata itong naghahanap buhay, bagaman masakit sa kanyang kalooban na iwanan sa itaas ng bundok ang kanyang mga bunso na walang kasama. Ang ama ng mga ito ay madilim pa nang umalis upang mangahoy naman. Hindi ka pa pumapasok sa school niyan. Pero gusto mo mag-aral, di ba? Ayaw mo? Bakit? Bakit ayaw mo mag-aral? Ha? Ayaw mo? Masarap mag-aral. Sa murang isipan, Ayaw ay mo? bumabakas na sa mga ito ang hirap na dinaranas nila sa O mundo. ikaw, ilang taon ka na? Eh siya, ilang taon na siya? 4. Eh kung ano, may magpapaaral sa'yo, papayag ka. Araw-araw
Dinaraanan nila Noynoy ang tambakan ng basurang ito, na anumang oras ay maaari maging badyan ng pagkakaroon nila ng karamdaman. Ngunit sa kabilang banda, hindi ito naging balakid sa kanilang pagsusumikap. Dahil naniniwala sila na ang kanilang pagtitiis ay magiging daan upang maabot nila ang kanilang mga pangarap. Pagkatapos ng makabahaba at hindi birong lakaran, sa wakas, narating na rin ng magkakapatid ang lugar na pinaniniwalaan nilang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Bagaman damang-dama nito at mababakas sa mukha ang hikahos na buhay sa bundok, nagagawa pa rin itong makipagsabayan at makisali sa mga aktibidad ng paaralan. Isa si Jubel sa mga magagaling na manlalaro ng kanilang paaralan sa larangan ng volleyball. Ang bawat palo nito sa bola ay nagpapahiwatig na ganito rin niya nilalabanan ang labis na kahirapan. Ganito siya kapursigidong makatapos ng pag-aaral. Ganito rin siya katatag labanan ang mga balakid pang darating. Makamit lamang nito ang pangarap na maiahon sa putikan ang pamilya. Nagkaroon ng pagkakataon ang aming grupo na makausap ang isa sa mga guro ni Jubel at ibinahagi niya sa amin ang buhay estudyante nito. May pera naman siya, pero minsan wala siyang baon. May mga batang mababait, binibigyan siya. Or sometimes, pag ako, may pagkain ako, ino-offer ko sa kanya, kaso nahihiya niyang tanggapin. Kahit minsan gusto niya, nandun pa rin yung nahihiya siya sa teacher na sa akin na tanggapin niya yung pagkain. Pero masipag naman po siyang mag-aral. Nakikita ko yung kasipagan na talagang gusto niyang matuto at talagang kumbaga yung bata makikita mo yung kanyang initiative na gusto niya matuto magbasa ng maayos. Pagkatapos ng maghapon na pakikibaka sa eskwelahan, ay muli namang haharapin ng magkakapatid ang kalbaryo sa pag-akyat sa bundok. Halos makipaghabulan ang mga ito sa sikat ng araw upang hindi abutan ng dilim sa daan. Babayaan mo yan. Usok.